Good morning mga kasimpogi. Ako si Bugoy. Isang buwan na nga ho yung aming anak. Kaya ari binigyan ako ng tatay ng isang baboy. Noong una nga ho hindi ko pa alam kung anong aking gagawin. Dahil nga kako isang buwan pa lang naman. Pero dahil nga bigay ari sa akin, di akin ang lilitsunin. Kaya maaga pa lang ay pumunta na kami sa pigire para kunin ho yung native at madala sa slaughter. Doon ho yun ipapakatay kasama na ng isang patiner. Dumaan ho muna ako sa bahay para kumuha ng planggana. Dahil ari ho ang paglalagyan ng karne na rin dalawa. Bumili na rin ho kami ng 2 bote ng suka. Di iso ang aming napili. Panlagay ho sa dugo na makukuha. Ari ho yung native kulay itim. Pero pag ari ho'y nakatay, puti na ari mamaya. Nandini na nga ho pala kami sa may katayan. Yung tubig nga ho pala dini ay kinulayan. Yan daw ho'y merong gamot pan-disinfect ng gulong ng sasakyan. Ari hong si Chong ang magkakatay. Ari ho'y bihasana at matibay. Amin ho munang tinimbang yan dahil sa presyo ho ng magkakatay ay per kilo ang labanan. Mabilis lang naman ho ang mga pangyayari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nandini na kami sa bahay dala ang mga karne. Ari na ho yung native o diga na muti na. Hindi naman ho kalakihan. Kaya ang paglilitsyon niya ay kaya ko ng diskartihan. At ari na ho ang unang labanan. Bumili lang ako ng blade para ahitan yan. Dahil yan ho'y meron pa ring matitirang maliliit na balahibo. Kaya arihot aking pagtsatsagaan. Dapat ho yan ay maingat at dinadahan-dahan. Kahit ho yan ay patay na, wag nyo ho hayaang masugatan. Para ho pag sinalang, ang balat ho'y hindi agad magpuputukan. Akin din ho aring binabawasan ng talukap ng mata. Para ho makita niya kung ano ginagawa sa kanya. Joke lang naman ho. Doon ay may balahibo din, mahirap lang ahitin. Ang tainga rin ho na rin magkabilay, akin din nilinisan. Dahil ho kahit ang lechon nyo'y kalutungan, pag yan ho'y may katuli, ay napakahirap din hong kainin yan. Hindi naman ho tayo sa may loob ng katawan. Garni ho ang diskarteng ginagawa ko din eh. Nilalagyan ko ho ng bulsa ang magkabilang tabi. Dahil yan ho'y susuksukan natin ng mga rekado para ho manuot ang lasa. Itutok mo lang yung mata at tainga. Siguradong sa paglilitsyon meron kang makukuha. Garni pa naman ho lagi ang mabilis maubos sa mga handaan. Lalo na ho yung balat pag ikipahuli-huli ay wala ka na maabutan. Aba, speaking of handaan ho, naalala ko pag kami dumadayo ng kainan ng aking mga kaibigan. Ang amin hong binabanatan ay puro pang ulam lamang. Hindi na ho kami kumukuha ng kanin at sa bahay ho'y napakadali nung hanapin. Tapos pag ang dinayon nyo ho'y mga kasalan, pag uwi nyo meron kayong dalang mga mantika ng baboy. Aba, yun ho'y masarap na pang ulam. Sasamahan mo lang ng kaunting toyo, ay digay para ka na naka-adobo. At na nga ho pala ang aking mga pangrekado. Mga basic lang ho are at madaling makuha. Kalimitan ho'y meron sa inyong mga kusina. Bawang, sibuyas, paminta at asin. Sa mga pagluluto ho, hindi talaga yan nawawala. Maliit lang naman ho na baboy are. Kaya pang malakas ang tansyahan na lang ang ginamit ko din eh. Para ho mabango ay nilagyan ko rin are ng berding sili. Eh paano ganaman ho, hindi naman pwede ang daon eh. Are yung lechon are pang sarili. Kaya lahat ho ng alam ko na pampasarap ay ginamit ko na din eh. Padalawang beses ko na rin nga ho pala are maglilechon. Kaya alam ko hong hindi ako magsisisi. Pagkatapos ko may handa yung mga rekado ay di tatali ko naman yung baboy dini sa tubo. Mga 3 tali lang naman ho at inyong hihigpitan para ho hindi sumama sa pagpapaikot yan. Para din ho maging tuwid ang balugbog at hindi ho maging kuba. Abakaroop lang ho ang ginamit ko na pantali at ari lang ho ang alam ko na maaari. 35 pesos lang naman ho are. Pumunta kayo sa palengke at meron na kayong mabibili. Gamit ho aring kutsilyo yan ho mga ribs ay aking ginuhitan at mamaya naman ho ay aking tutusukan yung mga laman. Para ho ang ginayak nating rekado sa lahat ng parte na rin ay malasahan. Kayang-kaya ko ho aring pasarapin kaya lang ang pagpapalutong hanggang ngayon sa akin ay palaisipan pa rin. Pero yun naman ho walang problema at ari naman ho aking ginagawa ay sarili lang ideya. Iniga ko lang ho ng kaunti yung katawan pagkatapos ho ang mga rekado inilagay ko na diyan. Yung bawang ho diyan ay akin muna ginisa hanggang sa maging golden brown para ho maging mas mabango at mas malasa. Ikakalat nyo ho lahat yung rekado sa loob at sa magkabilang bulsa. Ari yung aking pagmi-mini vlog ay parang mini tutorial na rin. Yun lang ho kung ang aking diskarte gusto nyo rin gayahin. Sa akin ho yun ay walang problema. Kaya nga nakapublic ang post ko diga. Nagpapasalamat pa nga ho ako sa lahat na nakaka-appreciate ng ginagawa kong vlog din sa social media. Salamat ho sa lahat ng mga nagko-comment at nababasa ko ang mga feedback ng masa. Lalo na ho sa lahat ng mga follower at lahat ng mga nag-share ng aking mga video. Kayo ho ang dahilan kung bakit umaabot tayo sa buong mundo. Aroy paano ho dati ay hanggang dyan lang naman ako sa mundo mo. Aba at humaharot din ang bugi-pugi nyo. Ari ho at binubudburan ko na ng marami-raming asin. Siguro ho'y mga 3 kilo. Ang dami nun. Tama lang ang huntansya sa gari kalaking baboy. Ari nga ho pala ay 12 kilos pa nung buhay. Pero pumatak na lang ho na 8 kilo nung makatay. Siyempre ho tinanggalan ng dugo, laman loob at mga atay. 2 bungkus lang din ho ng tanglad ang aking nilagay. Hindi ko ho pinakaramihan dahil pag sobrang bango mabilis makaumay. Nilagyan ko ho ng kalamansi. Siyempre hindi ari pwedeng mawala. Dahil pag ang inyong pagkain ay gari laging matataba, aba ay mabilis kayong babata. Bata pa ay maaga nang mawawala. At are, sa pagtatali ay garni ang aking diskarte. Ako ho'y hindi nag-aral ng medisina. Pero sa mga garning gawain para ka na rin nag-uopera. Kahit paanong tali ho, basta may sarado nyo ang tiyan. Sa mga gusto hong dini sa akin mga anak, garni ho ako magsisarihan. Yan ho dapat ay inyong hinihigpitan para ho hindi tumagas ang mga rekado niyan. Are ho talagang tali ng abaka ang aking magandang mairekomenda. Dahil are ho hindi agad masusunog kahit nakatapat sa baga. Oho, huwag kayong mag-alala. Dahil dyan ay meron ding tatagas na langis kaya mababasa yung abaka. Pagkatapos hong may sara ay akin hong pinapahira ng katawan gamit ho ang tubig na meron kasamang silver swan. Para ho hindi agad masunog ang balat at maganda ang kanyang pagkaihaw. Yung iba daw ho nilalagay ay gatas. Akin sana hong gagayahin pero sa akin suso kanina pa ako naghihimas wala pa rin lumalabas. Yun ho'y joke lamang at pampasaya. Huwag ho kayo masyadong seryoso dahil sa trabaho ng ating nilulutong ito baka kayo mahiblad at maagang iwanan ang mundo. Ayan ho at ang paggagayak ay tapos na. Bago ko ari ihawin
ako'y naligo muna. Dahil sa init ho ng hulab niyan, pag hinintay nyo maluto bago kayo maligo, ay pihong kayo pasma. Nung ako ho'y nag-live, marami nagtatanong kung yan daw ay maluluto sa ganyang karaming baga. Syempre ho, hindi naman. Yan ay ayang-ayang laang at makakaraming beses tayo ng pagdadagdag ng uling. Dapat ho, ang nagpapaikot na rin, hindi mainipin. Dahil ari ho'y nasa 4 na oras kung lulutuin. Dahil pag yan ay inyong binigla, luto lamang dyan ilabas at hilaw ang gitna. O diga, parang yung kakilala mo, maganda lang ay panglabas, pero ang kalooban ay masama. Nakailang paglipat nga ako din ng inuupuan dahil talagang mainit ang aking kalagayan. At talagang nakatatlong tasa rin ako ng kape bago matapos din eh. Bakit nga mukhang mas makintab pa ako at mas malutong kaysa din sa akin nililitsyon? Ayan na ho, akin ang inahon. Anong tagal ko din eh, parang nasa 3 taon. Talaga namang ang itsuray pwede rin bayaran. May lutong naman kayayaan. Ay wag mo akong dinadaan sa pangiti-ngiti at ako'y gutom na, bugi-pugi. Akin na akong hinugot, ang tubong sa kanya nakabaon. Anong ginhawa nun? Are, at ating i-sound check muna. O, diga? Kahit papano sa paglilitsyon, meron na akong ibubuga. Pinutol ko ho din sa may mabababa sa kalahati dahil ako ho'y magtatadtad na. Dahil ho ako at ang aking mga kasama ay kanina pang umaga putla ang mata. Ay gutom na ho eh. Wala pa akong umagahan at tanghalian. Kaya akin hong pag-iisahin ng kain kasama na hanggang hapunan. Kayo gahoy kumain na diyan. Kung hindi pa ho ay halikayo at ako inyong sabayan. Anong pagkakasarap ho kumain ng garne? Yung hindi ka makikipag-agawan. O baka naman sabihin nyo ako'y kumakain lang mag-isa. Diyan ho sa aking harap ay marami akong kasama. Nandidiyan din ho ang aking asawa. Pero syempre ho dahil ako'y magbablog pa ay di ako munang umuna. Yan naman hoy hindi ko kayang ubusin kahit papaano ako'y magtitira. Kayo gahoy hindi natatakam. Punta na ho kayo din at ipapauwi ko sa inyo ang ulo at paa. Sige ho, kami kakain muna. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!